Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tinipon tayo bilang isang angkan ng Panginoon, kaya naman dumulog tayo sa Kanya na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan ng aming buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira, sapagat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Ting araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Grego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
ang tagumpay na ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikitang uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, patuloy tayo sa pagninilay tungkol sa mga huling sandali ng Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan, at naririnig natin sa Ebanghelyo ang mga bahagi ng kanyang pagpapaalam at paghahabilin sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Narinig natin ngayon sa Ebanghelyong ito ang tagpo kung saan sinabi ni Jesus na ilang sandali na lamang ay hindi na ninyo ako makikita, at ilang panahon pa ay makikitang muli. Nauunawaan naman natin ang sinasabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi makikita sapagkat siya'y babalik paakyat sa kanyang amang nasa langit. Ngunit kagaya ng sinabi ng awit sa Ebanghelyo, kaya tayo naman ay hindi iiwang ulila ng Panginoon, sapagkat isusugo nila ang Diyos Espiritu Santo na siyang makakasama natin sa paglalakbay. Isusugo nila ang Diyos Espiritu Santo na siyang magbibigay ng pag-asa at ligaya sa atin habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya naman magandang tularan natin ang ginawa ni San Pablo sa unang pagbasa. Dahil alam ni San Pablo na darating na babalik si Jesus, ay nagsumikap siya na araw-araw ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Nagsumikap si San Pablo na dalhin, hikayatin ang lahat palapit sa Panginoon, palapit sa kaligtasan.
At ito rin ang hamon sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito sa pamamagitan ng mga pagbasa, na dapat lagi nating ilagay sa ating isip at lagi nating ilagay sa ating puso na totoong darating, na totoong babalik ang Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan, kung anong oras, at sa kung paanong paraan. Pero ang mahalaga, sana sa pagbabalik ng Panginoon sa lupang ito, maabutan niya tayo na nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Na sana sa pagbabalik ng Panginoon, maabutan niya tayo, madatnan niya tayo, na namumuhay ng tapat at totoo sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Diyos. Babalik si Jesus, kagaya ng kanyang ipinangako. Sana manatili tayong tapat at masigasig sa pagiging instrumento natin ng pagpapahayag ng mabuting balita. Hikayatin natin ang ibang tao palapit sa Panginoon upang sa kanyang pagbabalik, lahat tayo magtamasa ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng ating pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa at magtiwala sa Kanya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan na mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan habang inaalala natin yung mga taong pinangakuan natin ng dasal, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Tulungan mo kami na laging magsumikap na maging mabuting tao, sumusunod sa iyong kalooban at instrumento ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita at pag-asang kay Kristo na muling babalik sa aming piling, siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang,
Tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Teresita ng Lisieux, Padre Pio, San Carlos Borromeo, Mother Teresa at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay. Sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipag-aangin. Minamahal kong kandungan,
sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya, sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilagay natin ang ating pag-asa kay Kristo na babalik sa darating na panahon upang siya ang papawi sa anumang pagdurusa, paghihirap at kalungkutan ng buhay at bibigyan tayo ng ligaya ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo tayo sa pag-asa kay Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Reyna ng langit, magsaya, Alleluia.